Sobrang ganda ng tunaw niya. 2 minutes. 2 minutes hindi niya pa kayang tunawin. Mainit na yung body dito sa pangsolda natin. Pero yung tip niya, hindi pa rin siya nakakatunaw. Meron nga ako ditong nabiling soldering iron na 220 volt and 30 watts. Nabili ko siya ng 150 sa market. So yung problema ko sa soldering iron na to, hindi ganoon kaganda yung tunaw niya sa lead. Medyo mabagal yung pagtunaw niya sa lead. So hindi ako satisfied. So ngayon nga ay meron ako ditong dalawang pako. Meron akong ordinary na pako at meron akong bronze na pako. So yung gagawin natin sa dalawang pako nito ay gagawin natin itong tip dito sa soldering iron natin. At susubukan natin na palitan yung tip ng soldering iron kung magkakaroon ba ng pagbabago sa quality ng pagtunaw ng lead at kung bibilis ba ang pagtunaw niya sa lead. So para magaya natin to, tatanggalin lang natin yung stock na tip dito sa soldering iron natin. Meron ditong screw na maliit. Ito kasi yung pinaka-lock niya. So luluwagan lang natin. Kung mapapansin nyo, ang iksi din ng tip, hindi talaga siya nakakasaga doon sa pinakailalim. So yung gagawin nating tip ay dapat medyo mahaba-haba para pag sinagad natin dito sa ilalim ay meron pa rin ditong naka-usli na magagamit natin sa pagsolda, sa pagtunaw ng soldering lead. So ito siya. Gagawa lang tayo. Ito yung ordinary na pako. Gagawin lang natin ng katulad nito. Meron ako dito para pang hawak. At gamit lang tayo ng grinder para ma-form po natin, para ma-form natin yung pako na ganito. So nagawa na natin yung ordinary na pako, stock na tip ng soldering iron natin, and ito yung ginawa nating DIY na soldering tip. So tingnan nyo yung diferensya ng haba niya, mas mahaba yung ginawa natin. So ngayon susunod naman natin gawin, ito yung pakong saway o yung bronze na pako. Yung saway na pako, ito yung ordinary na pako, yung stock na tip ng soldering iron natin. Susubukan natin to yung tatlo, kung sino yung pinakamabilis sa tatlo na makatunaw sa soldering lead natin. Unahin natin yung stock na tip ng soldering iron natin, tapos gagamit tayo dito ng stopwatch kung gaano katagal siya bago makatunaw ng soldering lead. Bit lang natin to. Hindi kasi natin pwedeng isagad siya kasi masyadong maiksi yung tip. So kailangan meron pang nakausli. Tapos try natin isaksak. So start natin yung timer. Gaano siya katagal bago makatunaw. Na umuusok na yung body ng soldering iron natin, pero hindi pa rin nakakatunaw yung tip ng soldering natin, ng pangsolda natin. Hindi niya pa rin kayang tunawin yung lead. Seconds na, wala pa rin. Almost 1 minute na, hindi niya pa rin kayang tunawin. Mainit na yung body dito sa pagsolda natin, pero yung tip niya hindi pa rin siya nakakatunaw, hindi niya pa rin kayang tunawin. Almost 1 minute and 30 seconds na. At ayan, pero mabagal pa yung tunaw niya. So 1 minute and 50 seconds bago nakatunaw yung
stock na soldering tip ng pangsolda natin na 30 watts. So ngayon malamig na yung soldering iron natin. Hold natin ng 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So malamig na yung soldering iron natin. So susubukan natin yung tip na ginawa natin. Ito yung ordinary na pako. Gawin lang natin to. So nasasagad natin talaga yung tip na to na ginawa natin. So isaksak natin ulit, and then titignan natin kung saan yung mas mabilis sa stock na tip natin. So start natin yung timer. Wala pa rin. Hindi niya pa kayang tunawin. Mainit na. 1 minute. Na yung tip. 1 minute and 14 seconds. Pero hindi niya pa kayang tunawin yung lead. 1 minute and 50 seconds. Two minutes. 2 minutes hindi niya pa kayang tunawin. Sobrang init na, mainit na talaga yung tip niya. At yan, natutunaw niya na. So more than 2 minutes. So mas mabilis pa yung stock na tip natin kaysa dito sa ginawa natin na ordinaryong pako. Pero maganda yung tunaw niya. Maganda yung tunaw ng tip. Pero matagal-tagal lang bago siya nakakatunaw. So malamig na yung soldering iron natin. I-hold natin ng 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So malamig na yung soldering iron natin. At kunin natin yung palit natin to. Isasaksak natin ulit. And then timer starts now. It's 13 seconds. Hindi pa ganun kainit yung dito. Pero mainit na yung body niya. Hindi pa nagta-transfer dito sa tip yung init ng soldering. 30 seconds. At hindi niya pa kayang tunawin. At umuusok-usok na nga yung tip ng soldering natin. Medyo pasmado lang yung kamay ko. Nanginginig. 50 seconds.
Sobrang ganda ng tunaw niya. Kita niyo yan. So 1 minute and 9 seconds kaya niya nang tunawin yung lead, at ang ganda na rin ng tunaw niya. So yung pinaka best dito sa tatlong tip na ginamit natin ay yung bronze na pako. Kaya kung gusto nyong i-upgrade yung mga soldering iron nyo para gumanda yung tunaw niya at para bumilis yung tunaw niya sa LED, palitan natin ng bronze.